Bago tayo magsimula sa content natin, para sa ngayong araw na to, salamat sa mga nag-a-avail ng mga templates natin at sa mga nag-a-avail ng Canva Pro. Pero bago nga ang lahat, basahin muna natin yung nag-comment dito sa atin. Sabi niya, Epson 5290 daw talaga ang bibilihin dapat daw niya na printer. Pumunta daw siya sa Cyberzone ng Octagon sa SM. And mapapaniwala na sana daw siya dun sa nagde-demo or nagpo-promote or yung nagbebenta or yung merchandiser ng printer ni Canon 4770 na wala daw ng reset na mangyayari dun sa printer na yon. At sinabi pa nga daw yung kulay black na ink ni Canon ay pigment ink na. Pero eto pa yung sabi nung nag-comment sa atin, kung ano daw yung sinabi ko dun sa mga versus natin or pagko-compare natin ng mga printer, ayun nga daw talaga yung sinabi nung merchandiser at yung sinabi ko na mga details or kung ano yung mga pros and cons. At salamat sa mga naniniwala dyan sa atin. At bago ko sabihin yung mga sinasabi ko ng mga pagko-compare natin ng printer, talagang pinak-check ko muna yan. Kumbaga, binerify ko muna yan bago ko sa inyo i-share. Kasi ayan talaga yung main goal ng channel natin. Alam ko, lahat kayo or pare-parehas tayo dati, wala talagang alam sa pagpili kung ano ba talagang printer yung gagamitin natin. Kaya ginawa ko tong vlogs natin para malaman nyo talaga, unang-una, yung tunay na presyo para hindi kayo nauuto ng kung sino-sino. At sabi nga daw nung nag-comment dito, sinabihan niya yung merchandiser na i-review daw muna niya yung pinaka-printer na yon at pinanood daw neto yung vlogs ko na ayun na nga, Epson 5290 daw talaga ang bibilihin niya. Maraming salamat daw sa akin at salamat din sa mga panonood ninyo at sa mga naniniwala sa mga sinasuggest ko na printer at sa mga pagbe-verify ko ng mga details kung ano talaga yung mga specification ng printer na yon. Salamat sa mga suporta din ninyo at sana wag niyong kalimutan na mag-subscribe or i-click man lang yung like button. And meron tayong nakalagay na GCash dyan kung gusto nyong extend or kung gusto nyong masuportahan yung channel natin. At eto na nga yung pinaka-content natin para sa ngayong araw na to. Magre-recommend din tayo ng kahit papano ng printer dahil nga may nag-comment sa atin. Shoutout natin etong si Clea Bastarche. Hindi ko alam kung ayun yung pagkakabasa talaga sa username niya. Pero sabi niya dito, teacher daw siya and gusto daw niyang bumili ng bagong printer kasi nga daw yung Epson 360 niya hindi niya kayang mag-print sa makapal na papel. Kaya naman pero hassle daw yung nakikita daw niya na video ng mga tutorial siguro and which ginagamit namin daw quarterly. Any recommendation daw? Ako mga tropa, halos wala naman akong mga iba pang printer na isinasuggest Halos paulit-ulit lang talaga at laging nakadepende sa mga budget ninyo. At bago ako mag-recommend ng mga printer na para sa mga teacher, sasabihin ko muna sa inyo, meron din ako mga friends dito, somewhere out there, na mga teacher din at talagang nakikita ko sa mga friends and sa mga classmates ko, etong mga printer na ginagamit nila. Syempre nagpo-post din sila sa mga social media. Even i-confirm nyo rin sa mga ibang co-teachers ninyo and nakikita ko ayun talaga yung mga ginagamit nila. At sa tingin ko talaga, eto talaga yung mga kahit papano the best talaga na printer para sa inyo. At unang-una na brand na sasabihin ko sa inyo, Epson printer talaga. Kasi unang-una mga teacher, walang mga alam din yan sa pagmi-maintenance and kung gagamit kayo ng mga Canon or kung ano-ano pa, mga Brother printer or kung mga HP printer, hindi ko sa inyo isasuggest yung mga printer na yan kasi napakahirap kalikutin or napakahirap baklasin. Alam ko, yung mga teacher, hindi sila lahat magaling or hindi sila lahat techie. And swerte ninyo kung yung mga co-teacher ninyo talagang techie. Pero 100% yung mga ilan na co-teacher ninyo, siguro meron kayong 10 co-teacher, isa lang dyan siguro yung medyo teki-teki or dalawa or tatlo, sabihin na natin talaga. Although, syempre, cellphone, napaka-basic lang yan. Pero pagdating sa mga pagbubuting-ting, talagang hindi talaga nila kayang baklasin yan at natatakot sila. Kaya naman, Epson printer talaga yung sinasuggest ko sa inyo. Kasi kukunti lang talaga yung mga tornilyo niyan, mabubuksan nyo na siya. And etong Epson 121, may isasuggest ko sa mga teacher dyan somewhere out there, kung talagang nagpe-print lang kayo ng as in mga maninipis lang na mga bond paper. And natatandaan ko dati nung nag-aaral pa ako during elementary days, high school, nagbabayad kami ng parang around
20 pesos or 10 pesos kapag mag-e-exam na. Parang 10 pesos ata to be exact. And nakikita ko dun sa teacher ko, hindi pa ganito yung mga ginagamit na printer noon. Syempre, nung araw pa yon. And nakikita ko ngayon sa mga ibang mga teacher na friends ko, eto na yung ginagamit nila. And even sa mga nagmamasteral na mga teacher, eto talaga yung ginagamit nila. Nakakailan reset sila kasi napakadami nilang piniprint. Pero kung kailangan nyo na mag-print ng mga makakapal, syempre, meron kayong kailangan na another specification and expect nyo na magkukonsume din nyo ng dagdag presyo. So, eto na yung pangalawa kong isasuggest sa inyo, Epson 3210. And etong printer na to, eto yung mga nagamit ko na din nung nagsisimula ako sa printing business. And even gusto mong mag-start ng printing business, eto talaga sa tingin ko yung pinaka-perfect na starting din for printing business. Ito ay 3-in-1 printer na siya. Meron siyang scan or photocopy, and syempre pwede siyang mag-print ng kahit papano, sabihin na natin yung pinaka-safe 250 GSM. Na try ko na to mga tropa, na apag-print na ako ng ganon kakapal. And sa mga susunod, susubukan ko yung 300 GSM sa aking printer kung pwede pa or kung kakayanin or kung babakat yung mga roller marks na tinatawag. Pero sa tingin ko naman, sa experience ko and sa mga friends ko, hindi naman ganun kakapal yung mga kailangan nilang pagprintan. Sa tingin ko mga 200 GSM or 250 GSM, okay na okay pa tong printer na to kasi na-experience ko naman din talaga. At etong mga printer na ganito, napakadali lang din buksan yan. Yun ang pinaka-importante kasi. Bakit ko laging sinasabi sa inyo na kailangan yung mga printer ninyo ay napakadaling i-troubleshoot? Kasi once na masira yung printer nyo, ipupunta nyo pa yan sa mga technician na kuno. Alam ko naman, yung mga ibang mga technician dyan talagang gustong pumaldo. Kaya isinasuggest ko sa inyo, bago nyo ipunta sa technician, i-DIY nyo muna na etong printer na to, meron talaga siyang capabilities na napakadali lang niyang i-operate or ibukas, or alam nyo na kahit papano i-disassemble and assemble. Konti lang talaga yung tornilyo niyan, as in. And maglalagay ako ng clips dyan sa screen natin kahit papano. Sana mailagay ko, no? Kaya eto yung pangalawa kong isasuggest sa inyo na printer. Etong Epson 121, talagang pang print lang talaga siya, mga bond paper, mga maninipis lang. And medyo hassle din kasi itong printer. Meron kasing mga nagbablog or may mga nagre-resell na itong mga ganitong printer, kaya siya na hype and napakadami rin naman gumagamit neto. Pero kung medyo hindi ka teki or kung kailangan mo talaga na pang bond paper lang, eto, okay na to. Pero kung medyo kailangan mo ng mas kahit papano na angat sa printer na yun, eto yung next mga tropa. Syempre, medyo may pagkamahal din siya sa totoo lang. And hindi ko alam kung yung mga ibang teacher may mga budget sa pagbili ng mga printer. Yung friend ko kasi, meron daw talaga silang nakalaan na pagbili or meron silang fund pangbili ng printer. Kaya ang isinuggest ko dun sa friend ko, ang gamit niya nga kasi dati, eto. And gumamit na rin siya neto. And next naman niya, kailangan daw niya na mag-print ng long or mag-scan or mag-photocopy ng long. Kaya naman eto yung next niya na binili dun sa friend ko na teacher. Hindi ko nababanggitin yung pangalan niya. Bahala na kayo kung maniniwala kayo sa mga shit na sinasabi ko dito. Eto no mga tropa, medyo may pagkamahal na talaga to. Kung medyo wala kayong budget or fund for printing or pangbili ng printer, and sabihin ko naman talaga sa inyo, sa totoo lang, yung mga nasa public school, talagang medyo pahirapan ng pondo-pondo yan, mga tropa, sa totoo lang, 'di ba? And I highly recommend eto ka na lang sa printer na to, kasi etong mga next na mga printer na babanggitin ko, etong 3210, etong 3250, etong 5290, pare-parehas lang sila ng capabilities or kakayahan na mag-print ng pare-parehas na GSM. Eto, kaya niya 250 GSM, 250 GSM, 250 GSM. The more na mas mataas yung GSM, the more na mas makapal yung papel. Para sa mga hindi nakakaalam. So 300 GSM, for 300 GSM, hindi ko pa natatry na mag-print dito sa Epson 5290 natin. Pero meron na akong 300 GSM, itatry ko sa mga susunod na video. I-specific video na lang natin. Pero eto, natry ko na nga ng pinaka-safe talaga, yung mga medyo makakapal, 160 GSM, 120 GSM, 175, 180, 190, 200, 250. Ayan, mga ganyang GSM or meron pa
parang 225 GSM ata ako na print gamit etong printer na to. So okay na okay. Para sa'yo, kung anumang pangalan na itong teacher na to, si Ma'am Clea, hindi ko sure kung gaano kakapal kasi yung kailangan mong i-print. Pero kung 200 to 250 GSM, okay na okay etong tatlong printer na to. And kung medyo may budget yung school nyo, kung may fund, eto na lang talaga yung bilhin mo. Kasi pwede siyang mag-Xerox ng long, scan ng long, and syempre, meron na rin siyang wifi. Yun yung pinakamaganda dito sa printer na to. And ganyan din mismo yung printer ko. Pero kung wala kang masyadong budget or walang budget yung school ninyo, eto na lang. Kahit eto na lang na Epson 3210. Although, hindi siya makakapag-scan ng long. Pero, syempre, sa mga school, usually A4 and short lang naman yan eh. Hindi kagaya kapag ka sa mga legal ka or kagaya nung brother ko na attorney, kailangan talaga niya ng long. Kaya ito talaga yung sinadjust ko doon sa brother ko na attorney, long talaga. Kasi yun yung lagi niyang piniprint and ini-scan. Pero kung mga teachers ka lang naman or teachers kayo, okay na yung short or A4 naman usually yung ginagamit natin dyan eh. Diba? Sa totoo lang naman eh. Kasi nakikita ko din sa mga friend ko na teacher din. Diba? So kung eto, Epson 3210, kung kailangan mo ng wifi, wala siya. And syempre, lagi kong sinasabi, the more na mas kailangan mo ng another features ng printer, may magdadagdag ka na naman ng presyo. So, eto, additional 1,000 kung meron kang extra. Eto, meron na siyang Wi-Fi capability. So, ayun, ganun lang talaga. Wala na tayong iba pang maisasuggest, kundi eto lang talaga. Ayoko nang mas marami pang isuggest. Eto lang talaga yung mga printer na mga trusted ko. Yung isa kong friend na babae sa Facebook, si ano bang pangalan nito? Si Mau, yung pangalan niya. Nakita ko sa kanya, eto na yung gamit niya eh. And ayun, nasa sa inyo, pero hindi ko sa inyo isasuggest yung mga Canon, HP, or Brother. Ayun lang. And make sure sa mga teacher dyan, gumamit kayo ng mga original ink lang talaga para yung longevity ng printer ninyo, mas tumagal pa. Kasi alam ko naman talaga hindi kayo masyado techy. At syempre, kayo rin ng mga co-teachers ninyo, yung magtutulungan or magre-repair dyan, 'di ba? Sa una naman talaga. Halimbawa, meron kayong co-teacher na medyo techy. Alam ko naman na, sir, baka pwede mong tignan yung printer ko, 'di ba? Para medyo mas maiwasan nyo naman yung mga ganung point or syempre medyo sabihin na natin na nakakaabala tayo dun sa co-teacher natin, I highly recommend lang talaga na bumili kayo lagi ng original ink para naiiwasan nyo yung pag-plug or pagbara ng mga printer using mga third-party na ink. Although mura yung mga third-party na ink, and alam ko naman na puro text lang naman yung usually na piniprint ninyo, pero I highly recommend talaga na use original ink lang. Pero kung nasa business ka naman na part, ayun, pwede kang gamit-gamit ng mga alternative ink. Kasi kung into business ka, kailangan marunong ka talagang mag-check or mag-troubleshoot ng mga printer mo, marunong ka kahit paano mag-repair. Eto, nakikita nyo sa screen natin, last time or last year, bumili nga ako ng Epson 5290 kasi baka sabihin nyo, nagre-recommend ako, hindi naman ako naagamit. Ginagamit ko lahat ng mga nababanggit ko dito sa channel natin, and inaamin ko naman din sa inyo kung hindi ako gumagamit, di ba? And eto nga, Epson 5290, during that time, 13,495 ko siya nabili. Pero, kagaya nga ng mga sinasabi ko sa inyo, I highly recommend talaga na sa online kayo bumili kasi may mga discount and may mga vouchers. Talagang makakamura kayo. Yung isa kong friend dito sa YouTube channel natin, nakabili siya neto 9,000 lang. 'Di ba? Biruin nyo, napakalaking tipid. And kung iisipin ninyo, mga tropa, yung warranty, same lang din yan kung bumili kayo sa physical store or dito sa online, mahahassle at mahahassle pa rin kayo. Kaya I highly recommend na at least kahit papano marunong kayong mag-repair. So eto yung sinasabi ko sa inyo kung papaano ako naka-discount. 13,495 ko siya nabili and nakakuha ako ng Lazada voucher, 1,000 less. Paano ba makakuha ng voucher na ganyan? I-click ninyo yung nasa description ko na mga links. Yung mga yan, dyan ako bumibili. And every time na merong Lazada sale, Lazada 66, Lazada 77, Lazada 88, yung mga ganyan, nagpapaulan sila ng mga voucher or nagkakaroon sila ng mga pre-voucher na kagaya nito. And meron din na mga tinatawag na coins. Ayan o, nagamit ko yung coins ko dito sa Lazada. Ito yung pinakamagaganda talaga. Meron kang makukuhang mga discount and isasabay mo yan talaga during mga flash
sale, yung biglaang sale, 'di ba? Pero kung syempre kung may pondo ka naman and wala ka ng pakialam sa mga ganito na mga discount, kung hindi ka masyado kaparesko na talagang gusto ko sinusulit ko yung hard-earned money ko, kung makakatipid ako talagang kailangan. Kasi kung business-minded kang tao, kailangan mo talagang tumawad at humingi ng discount. Napakadami kong mayayaman na tao na nakakaharap na humihingi sila ng discount. Harapan mo ako ng isang mayaman na tao na hindi humihingi ng discount, mga tropa. Ewan ko na lang. Siguro hindi siya into business-minded na tao or hindi siya business person. And nung nakaraan nga, mga tropa, sumama ako dun sa brother ko na attorney. Tumawad pa dun sa parang consultation fee. 15,000 ata yung parang usapan nila, parang nauwi sa 10,000, parang mga ganun. Ewan ko, no? Basta medyo na-share ko lang. And naita ko naman sa pormahan ng tao, talagang sa tingin ko mayaman na mayaman talaga, pero biruin niyo, tumatawad pa. Papaano na lang tayong mga mahihirap, 'di ba? Or mga nasa middle class, 'di ba? So kung hindi kayo tatawad, ewan ko na lang sa iyo, or kung hindi niyo gustong magka-discount, ewan ko na lang sa inyo. So ayun lang naman, siguro hindi na natin iisa-isahin pa yung mga specification ng mga printer na nabanggit ko, kagaya nitong Epson 3210. Again, etong Epson 3210, 3-in-1 printer siya. Meron siyang scanner, pwede ka mag-Xerox, pero hanggang short or A4 lang. Pwede naman long, pero may gagamitin kang technique. Yun naman yung pinaka-importante. Makakapag-scan or makakapag-photocopy ka pa rin ng long, may gagawin ka lang technique. Napakadali lang. I-slide mo lang yung papel. As in, napakadali lang. When it comes naman sa linaw, kung gumagamit ka talaga ng original ink lang, okay na okay naman. Talagang black na black siya. As in, etong printer na yan, 3250, eto merong wifi, etong 5290, eto yung merong capabilities na mag-scan or photocopy ng long. Pare-parehas lang halos yung specs na etong tatlong printer na isasuggest ko para sa mga teachers na nakakapanood sa atin. As in, pare-parehas lang yung specs niyan, may mga nagkaroon lang ng additional. So isa-isahin natin ng mabilisan. Etong Epson 3210, wala siyang wifi, pero 3-in-1 printer siya. Ano yung 3-in-1 printer? Pwede siyang mag-scan, photocopy, and print. And etong Epson 3250, nagkaroon lang siya ng wifi capability. Parehas na parehas talaga yung specs na itong 3210 at 3250. Meron lang wifi etong 3250. So again, doon na tayo sa pinaka, medyo sabihin na natin na pricey, pero eto na talaga yung kailangan mo. Kasi meron siyang kakayahan na makapag-photocopy or scan ng long. Yun nga lang, medyo pricey siya, 'di ba? And hindi ko naman alam kung hanggang saan kasi yung mga kakakapal nung mga ipiniprint ng mga teachers natin, no? And ako, 250 GSM, ayun pa lang yung medyo madalas kong na ipiprint dito sa printer natin. Kasi kung talagang sabihin mo kung nagpiprint ka ng mga makakapal, as in 350 GSM, naku, sobrang kakapal na nun. May ibang tawag na yun, no? Hindi na siya yung tipong photo paper ang datingan, no? Ang kailangan mo na i-print doon, mga stickers, tapos itapal mo na lang dun sa pinaka pagdidikitan mo, no? Cardstock na yung tawag doon pag sobrang kakakapal. Ayun lang talaga, 'di ba? So kung mga cardstock yung pagpiprintan ninyo, kahit anong mga printer iiyak diyan or talagang hindi pa pwede. Yung mga cardstock parang alam ko ba, mga 350 GSM ata yan. And hindi pa ako nakakita sa mga tita ko na teacher dyan sa mga na nagpiprint ng sobrang kakapal. Madalas mga bond paper lang yung gamit nila eh. Hindi ko alam kung ano yung pinagpiprintan nila ng makakapal, etong nabanggit nito. Siguro tatanungin ko yung friend ko na lang din kung ano yung pinagpiprintan nila ng makakapal. At ang sabi niya dito, no, tuwing kailan ba sila nagpiprint? Which ginagamit? Quarterly. Tatanungin ko yung friend ko na quarterly may piniprint na makakapal na papel. And siguro i-comment ko na lang sa comment section natin para sa mga teachers na makakapanood nito. I-confirm ko lang kung ano yung GSM or gaano kakapal yung pinagpiprintan nyo. Pero eto talaga yung mga printer na to. Kahit kanino nyo itanong din na mga co-teachers nyo, okay na okay talaga to. Pero kung may budget kayo, eto, 5 to
90. Wala na akong iba pang isasuggest sa inyo, hindi Canon, hindi Brother, hindi HP. Eto lang talaga. Kasi eto talaga yung mga trusted ko talaga, as in 100%. And kung teacher ka, kung nakakapanood ka ng vlogs natin, i-comment mo dyan sa ating comment section kung hindi ganitong brand yung ginagamit mo. Sana i-share mo din sa kapwa mo teacher kung ano yung ginagamit mo na eto, na pinagpiprintan na makakapal, na pinagpiprintan nga quarterly. 'Di ba? Para malaman din natin. Sana nakatulong tong vlogs na to sa mga teacher diyan somewhere out there. And kagaya nga nung sinabi ko, yung kapatid ko din, no, teacher din yan. Pero syempre nagsisimula pa lang, graduate pa lang din yung kapatid ko. Pero yung mga friends ko diyan somewhere out there and yung mga kaklase ko na naging teacher din, talagang Epson din yung ginagamit nila. And nakikita ko, madalas silang nagre-repair or meron silang pinapasahan na repair shop kasi nga ginagamit nila yung mga mumurahin na ink. Kaya huwag kayong gagamit ng mga mumurahin na ink para hindi kayo ma-hassle. So ayun na lang. Sa mga gustong mag-avail ng mga templates natin, message lang sa ating Facebook page. Or kung kailangan nyo ng Canva Pro, message lang. Like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian sa laro ng buhay.